Iba't ibang kwento ang araw-araw ninyong kasalo dito sa Babala. Huwag kayong ganun. Ang mga maglalaro ngayon mula sa mga nag-audition online mag-asawa from Quezon City, Ryan and Chester. Ryan, Hi, bossing. and Chester. Hello. Hello. Hi, Boss Joey. Testigo Santos. Kamusta kayo? Mabuti naman po. Mabuti Kinakabahan. Ilan ang, Makatulog ka. ilan ang anak? Isa po. Isa, ilang taon na? Bali, 7 po. 7 years old. Hello kay Cholo. Hi, Cholo! Cholo! Okay. Cholo. Kayo ba'y magaling kayong kumilatis ang tao? Bawal po sa aming mga artista ang mag-judge. Wow. So, siya lang. Ganon. Sakto lang, sakto. Okay. Okay, good luck sa Saktuhan inyo. lang po. Oh, ito na, mga Dabber Gods. Nakikilatisin ninyo. Paula? Or, Mengay? Ito na mga Dabber Gods natin. Legit Dabber Gods number 1. Magandang tanghali. Ako si Honey, taga Quezon City. May kasabihan po ako na make yourself a priority. Yourself a priority. Honey. Di naman tayo kay Legit Dabber Cards. Number 2. Magandang hapon, Dabber Cats. Ako si James mula Valenzuela City at naniniwala ako sa kasabihang, you cannot undo moves, but you can make the next step better. Ito na si Legit Dabber Gods number 3. Gandang halit, Dabber Cats. Ako nga po pala si Jamie from Quezon City at naniniwala po ako sa kasabihang walang pagkain hindi masarap sa taong gutom. Oo naman. Jamie. Ito naman si Legit Dabber Cards. Number 4. Magandang tanghali, Dabber Gods! Ako po si Johnny, taga Cavite. Naniniwala sa kasabihan, mas masarap kapag may only rice. Yun. Johnny. Pwede, pwede. Ganon. Okay. Okay. Ano sa tingin yung kwento ng itong mga bisita natin? Bossing, parang mga pagkain yung dalawa. Mga waiter, waitress. Oh, waiter agad. Hindi ba din mahilig lang kumain? Or gutom. Sa akin Parang po, ganun. Ikaw, Ryan. ako po mga bata. Mga batang ano? mga ano po, mga homeschooling. Homeschooling. Apo. May connection yung may kinakain tungkol sa Alam niyo. pagkain. Alam niyo kayong dalawa. Ang layo. Ang layo. Oo. Wala masabi. Oo. O ito. Alam niyo ba na sila ay mga batang may maintenance na? May kinakain. Ibig sabihin may mga iniinom na silang gamot araw-araw. Maintenance. Hindi ito yung maintenance ni Mayor, ha? Yung maintenance ni Mayor, tupalo yung sakit, eh. Oo. Ito po, meron na. Oo. Ang mga batang yan. Para sa unang tanong, step forward. Number 1, Honey. And number 2, James. Ba? 1 and 2. For 20,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? Sino sa kanila ang nagkaroon ng maintenance noong sila ay younger than 10 years old? What? A. Honey or B. James? Younger than 10. Mamimina kaya. Mamimina. So bago pa mag 10 years old, nagme-maintenance na. Mga 9.5 po, ganyan. Mga ganun. Okay. Pwede nga eh. Mga 9.5. Pili lang kayo, Ryan o Ming? Sa akin, parang si Honey. Jay? Sa tingin ko. Si Honey or si James? Parang si Honey sa akin. 10 seconds to decide. Your timer starts Ryan. now. Ako parang mas gusto ko si James. Pero, Si James? ikaw, ano bang final answer? Sino ba sa'yo, Chester? Ako po parang si Honey. Si Honey, ikaw. Ako po sana si James. Si James. Apo. Pero isa lang ang pipiliin. Sino ang masusunod? Ikaw na lang? Ako na lang. Ikaw na lang? Sige, dahil sa ako po ang masusunod, So, ang sagot niyo ay si... si Honey po.
Na si Honey po. Comedian ka, ha? Si Honey. Si Honey. Si Honey daw. Alamin natin. Si Honey nga ba ay nag-maintenance nung siya ay mas bata pa sa 10 years old? Kasi. May matutulog mamaya sa labas. Papakomedian ka pa kasi. Ayan. Yan. Oo. Ako naman. Pero alamin din natin, baka bata rin Oo. nagsimula si Honey. Honey, ikaw ba, nag-maintenance ka na ba? Yes po. Ilang taon ka nung nagsimula? 12 years old po. Oh, bata rin. 12 years old. Pero Honey, ilang taon ka na ngayon? 16 po. 16. Anong maintenance ang para saan? Vexlev po. Ano po yun? Yung sa pang epilepsy po. Pang sa epilepsy. Okay. Nung na-diagnose ka, agad-agad ba nilagay ka sa maintenance? Hindi po. Pero kamusta ka ngayon, Honey? Hindi ka naman istorbo sa mga Hindi ilaw naman po. natin? Ilang taon ka nung na-diagnose ka, Honey? Hindi ko po alam eh. Ay, hindi mo rin alam. Andito, kasama naman natin si Mommy Marivic. Mami Marivic, Ayan siya, tanongin natin. ilang taon po si Honey nung na-diagnose siya ng epilepsy? 12 years old po. Ano 12 din? din. Same year. And ano po ang nagiging triggers ni Honey? Wala akong idea nung una eh, kasi bigla lang. Meron po ba kayong anak, Mommy, na meron ding ibang medical condition kung hindi po epilepsy? Ang sabi nila kasi, namana niya sa side ng father niya. Kasi ang unang tanong sa akin nung doktor, nung tine-check up siya, may genes ba sa side namin? So, ang sabi ko, wala po. Sa father niya, meron. Honey, yung bang maintenance na gamot na tinitake mo sa epilepsy, meron siyang effect sa'yo na bukod sa nasusuppress yung possibility of seizures, meron ba siyang mga nagiging side effects sa'yo? Meron naman po. Tulad ng ano? Ano yung mga adjustments mo, Honey? Lalo na bata ka pa. Meron ka bang mga bagay na hindi nagagawa, na karaniwang ginagawa ng mga 16-year-old like you? Yung kunwari, hindi pwedeng maglaro masyado, o hindi pwedeng nakababad sa computer or sa cellphone. Yun po yung sobrang paggamit ng gadget po. Yun, kailangan Yun. talagang bawasan. Oo, kasi yung ilaw din nun. Oo, eh. Mami Marivic, nung nilagay ang inyong anak sa maintenance, ano ho yung mga worries ninyo bilang magulang para kay Honey? Ano yung mga pinag-aalalan ninyo? Siyempre, yung bata pa siya, nagme-maintenance na hindi naman namin akalain na mangyayari sa kanya. Lalo na kapag nakikita ko sinusumpong siya. Masakit yun para sa mga magulang mahirap. Meron po ba kayong gustong sabihin kay Honey? Or encouragement po dahil hindi madali ang pinagdadaanan ni Honey? Sa kanya lang, wag naman laging matigas ang ulo. Lagi sana susunod sa akin. Kasi lahat naman ginagawa ko para sa kanya. Katulad yan, minsan hirap ako sa gamot niya. Pag nauubusan siya, kung saan ako naghahanap para lang makabili ng para sa kanya. Yun lang, ang gusto ko lang sa kanya is sumunod. Huwag matigas ang ulo. Mag-aral mabuti. Mami, nasa magkano po yung gamot na pang-maintenance niya? Nasa Magkano magkano po? po? Nasa 30 plus? 30 pesos. Ilan po? Ilang gamot yun sa isang araw? 4 po. 120? Opo. Tapos Araw-araw? 500 milligram po yun. Ang taas po nun, ang lakas Opo. po nun. Kayo po ba may maintenance kayo? Wala. Wala. Mas marami po. Ano po nangyayari sa kanya pag hindi niya nainom yung maintenance? Nagsisisure po siya. Oh. Yun po. So, Honey, meron ka bang gustong sabihin kay Mami Marivic? Wala po. Siguro mapapag-usapan niyo yan mamaya. And ang bilin lang naman ni Mami ay laging sumunod. And Honey, paalagaan mo yung sarili mo, ha? Sunod tayo sa magulang. And yung gadgets, kung kayang i-limit na rin natin. Best of luck, Honey. Thank you, Honey. Thank you. Pa. Ito pala, James. si James.
James, ilang taon ka nung nagsimula kang mag-maintenance? 8 years old po. 8 years old. At anong medical condition mo? Para saan yung maintenance? Ano po, para po ma-maintain po yung sugar. Diabetes Diabetic. Oh, ilang taon ka nagkaroon ng diabetes, James? po. 8 po. Noon na mismo. Anong klaseng maintenance? Kasi 'di ba ang diabetes, merong nag-i-inject, merong oral, 'di ba? Ano yung tinitake mo maintenance? Ano po, insulin po. Ini-inject mo? Ini-inject na po. Oh, so mula nung ilang taon ka na, James? 15 po. 15. So it's been 7 years. Kamusta 'yon? Ikaw na ba nag-a-administer ng insulin mo? Opo, ako na po. Bale, nung na-confine po ako, nung unang confine po, tinuruan na po ako, tapos doon na po ako nasanay. Bale, ako na po mag-isa nagsasaksak po sa akin. Naalala mo pa ba, James, nung 8 years old ka, kung paano pinaliwanag sa'yo nung doktor tsaka ng mga magulang mo kung bakit kailangan mong gawin yun? Anong sabi? Anong sabi ni mami at daddy? Kailangan po, sundin po yun kasi kailangan ko po talaga yun. Bale, yun po yung gamot na makakatulong para sa sarili ko, para, bale, yun po yung sumusuporta po sa akin. Andito si Mami Arlene. Mami Arlene, hindi ho ba mahirap i-explain sa 8-year-old ang diabetes at lalo na yung, kasi injection, matanda nga, natatakot sa injection, lalo pa yung bata. Hindi ho ba kayo nahirapan mag-explain ka? Nung una po, na-explain naman po namin sa kanya. Then, sumunod po talaga siya. Sorry po, emotional lang. It's alright, Mr. Arlene. Siyempre, nung una po talagang ina-aware namin siya sa mga bawal, tsaka araw-araw na maintenance. 2 times a day nag-i-inject siya. Then kapag tanghali mataas, mag-i-inject po siya ulit. Kasi kailangan niya, dahil hindi siya pwedeng kumain kung mataas yung sugar niya. Hanggang ngayon po nag-i-insulin siya, pero aware na po siya. Yun po yung maganda sa kanya. Kaya lang po, dumating po kami sa time na year 2022 po. Sa loob lang po ng 2 months na DKA po siya. DKA po, yung nag-50-50 siya. Bakit po nangyari yun? Sobrang taas na po ng sugar niya na hindi na kaya ng insulin. Sinugot po namin siya sa ospital. 50-50 po siya. Then lahat po ng 2 kamay pa niya, lahat po may mga aparato. Na-resolve naman po yun. And after 1 month, nandun na naman po kami sa ospital kasi ganun na naman po ulit. Kaya dumating po yung point na factory worker po kasi ako. Umistop na po ako sa trabaho para po mabantayan ko siya. Kamusta ka na ngayon, James? Naman po. Okay naman pala eh. Hindi, James. Pinapagaan lang namin yung pakiramdam mo. James, ikaw ba meron din pressure sa'yo na talagang alagaan yung sarili mo? Kasi yung mga sakripisyo ni Mami, hindi rin biro eh. Inaalala mo rin ba yun? Opo, kasi minsan po, medyo makulit din po ako, di po maiiwasan. Pero naiisip ko rin po na, nung ako po yung kung yung ako na po yung nag-aalaga sa sarili ko, ang hirap po talaga na alagaan na i-maintain po yung blood sugar na maayos po, yung hindi po tumataas, hindi bumababa. Hindi kailangan bantayan, nila Mami. May gusto ka ba sabihin sa Mami mo, James? Thank you po. Thank you, Mama, sa pag-alaga sa akin. Simula nung nagkaroon ako, hindi ka napagod na mag-alaga sa akin hanggang ngayon. Mommy, ikaw baka meron ka pong gustong sabihin kay James? Para po sa anak ko, yung always kang good health, sumunod ka sa lahat ng mga sinasabi ng doktor. Tsaka iwasan natin yung sobra kang stress. Kasi pag stress po siya, naapektuhan din po yung sugar niya, tumataas, or bumabagsak din po. Ayun. Bawas stress, James. At kayo rin, Mami. Alagaan nyo rin yung sarili ninyo, ha? Thank you po. Oo. Thank you very much, James. Huwag ka lang ng E80, araw-araw. Yan! Para happy lang. Kayo, parang i-stress ako sa inyong dalawa eh. Pero dito, malamang pwede kayong bumawi para sa huling tanong, ha? Ito ay for 30,000 pesos. Yung dalawang natitira,
Ano ang tanong, Tito Sen? Ang tanong! Sino sa kanila ang graduating student? A. Jamie or B. Johnny? Ito, mag-uusap kayo mabuti, ha? Kanina, ayos na eh. Kinontra mo pa eh. Sino sa kanila ang graduating student? 10 seconds. Timer, go. Sa akin, si Johnny. 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 Ikaw. Sino sa'yo? Parang si Jamie. Ayan na naman. Yan na naman. O, sino masusunod? Si Johnny o si Jamie? Yan na naman. Ikaw. Ano? Okay, 6 minutes. Oo, bilis. Sige. I-decide. Johnny. Johnny raw, ang graduating student. Alamin natin. Ang tanong! Si Johnny ba ang graduating student? $30,000 Thank you. Congrats. So, graduating nga si Johnny. Anong course? AB Communication Filmmaking po. Oh, filmmaking. Filmmaking. Congrats. Pero, may maintenance ka na rin, no? Yes po, meron. Anong, Para saan? Yung sakit ko po ngayon is dalawa. For my diabetes and high blood po. Dalawa? diabetes Kaya pala yung kasabihan niya tungkol sa pagkain. Oo. Ilan taong ka na, Johnny? Ngayon po, 23 na po. 23. Oh, kailan anong na age? kailan na diagnose mo? Nung 17 years old po. So, mga 6 years ago yun. Apo. Anong unang na-diagnose? Diabetes o high blood? Ayun po, saktong dalawa po kagad yun. Sabay agad. Sabay po Paano agad. nangyari? Bakit ka pinakonsulta sa doktor? Ganun. May kwento po yan. Ayan. Oh, ayan. Paiksiin lang natin. Huwag sige ka po. kasi hanggang 2:30 lang tayo. Paano? Bali po kasi sa school po na... Wala pa. Go. Sa school po namin, meron pong parang ilalaban po ako sa regional. So kailangan Lalaban po... ng? Regional po, competition po. For? Riot. Sulat tanghal po for theater po. Okay. Bale, required po yung medical sa amin. So that time po, di po ako makaalis sa nurse kasi ang taas po ng BP ko, umabot po ng 160/90 po. Kaya hindi po ako pinapatuloy doon sa competition. Doon mo palang nalaman na may... Opo, doon ko po nalaman na may... meron. Ay, yung diabetes. Ayun na po, yung pag-uwi ko na po, sinabi ko na po sa nanay ko yung nangyari. Tinest niya po agad yung sugar ko. Pagka-test mo ng sugar, umabot po siya ng 303. Doon na po nalaman na... Wait, may pang-test si mami mo? Mayroon ba sa inyong mga may diabetic din? Opo, yung nanay ko po. Oh, siya mismo. So, from 2017, nag-start ka na talaga mag-maintenance every day. Yes po. Medyo magastos, dalawa pati. Minsan po nakakatipid kasi nakakalimutan ko po uminom. Ay, naku. Ay, nakakatipid kasi nakakalimutan. Hindi dapat. Dapat yan, iniinom araw-araw. Oo. Pero normal lang din naman yung pagka naggagamot ka ng ganun, maintenance. Oo. Nagagawa ka rin yung normal pero na pa, kahit bagay. siya nagme-maintenance, hindi nangangahulugang pwede kang igupo ng karamdaman mo or yung nararamdaman mo about your karamdaman. Tinan mo, graduating. Yeah, oo. No, Johnny, no? Good luck. Yeah! At huwag kakalimutan ng maintenance. Saan may pamalo ko? Oo, pero wag mo kalimutan yung maintenance, Oo. ha? Kasi, Importante yun. oo. Thank you, Johnny. Thank you, Johnny. Ay, Johnny. Ito si Jamie. Ito si Jamie. Tanongin nga natin. Hindi pa graduating si Jamie, no? Hindi po. Basta may maintenance na din. Opo. Para saan naman? Na-diagnose po ako this year lang namin nalaman, May. Ng stage 1 internal hemorrhoids po.
On the way po siya sa cancerous. Oh. Papunta saan? Internal Cancerous hemorrhage, po. papunta sa cancer. Oh. Ilan Saan taon ka na? bahagi? Hindi po, ano po yun eh. Okay. Nadinig na ata nila. Hindi naman nadinig nyo ba? Yo, yap mo na. Ano naman? Hemorrhoids. Opo. Oo, hemorrhoids. Para Ilan mas taon ka maganda na? pakinggan kaysa... 20 po. 20 years old. So, hindi pa naman natuloy. Naagapan po namin. Naagapan. Kasi po ano. Pero kailangan may maintenance ka na. Pero narinig ulit nila. Hindi. Pero kailangan may maintenance na. Opo. Kaso minsan po, hindi namin nabibili. Sobrang mahal po. Sobrang mahal. Mas Magkano? mahal? Sa isang araw po, kailangan ko po ng 6. Yung sa unang gamot. 52 pesos po isa. 6 times 52, 300... Basta, 300 Oo, plus. mga 300. Mahal. Oo. Isang araw yon. Tapos yung isa, may isa pa po para sa ano, bleeding. Sa bleeding naman. 30 pesos po isa, 4 na peraso po sa isang 120 plus. Nasa 500 mahigit pesos ang binibili mong gamot Isang araw. everyday. Opo. So, minsan namimiss mo, nakakaligtaan mo. Kasi po, medyo ka po sa budget. Ganun. Pero nag-aaral ka pa. Nag-stop po ako this year din. Talaga. Pero ano sabi ng doktor? Pag tuloy-tuloy naman daw yung maintenance mo, may possibility din na hindi mauwi sa cancer. Opo. Ayun. Ayun naman ang Tuloy-tuloy hope lang natin dapat doon. para- Yeah. Huwag mo kalimutan yung ano mo ha, yung maintenance mo ha. Opo. Tsaka ano ba trabaho ni mami at daddy? Housewife lang po si Housewife. Sige daddy, Ano po, driver. Family driver. driver. Alam mo, malulusutan nyo rin yan. Thank you po. Manalig ka lang. Salamat, Jamie. Balik ka sa eskwela. Ganun pa pwede. Thank you, Jamie. At thank you sa mga nakakwentuhan natin ngayon. Ang sakit, walang pinipiling edad. Pero may mga doktor at gamot para mapanatili pang maayos ang ating kalusugan. Alagaan natin ang ating mga sarili. Sabi nga health is wealth. Congratulations, 30,000. Thank you, bossing. Ngayon, Thank you po, Boss Joey. ngayon naman, dahil kaming tatlo, nag-uusap kami dun sa gilid nila Jenny. Kaming tatlo, meron kaming nakakaugalian. Pag birthday, kami nagbibigay ng regalo. Kaya dito sa apat na, swerte-swerte lang yan. Silang apat yung ating bisita ngayon. Itong apat na kailangan, bata pa, may maintenance na. Ako nang bahala. Ang regalo ko sa inyo, tigta 25,000 pesos para sa maintenance ng mga gamot ninyo. Ang bawas. Okay? Ang tulong sa pagbili ng Tulong sa maintenance. pagbili Para ng tuloy-tuloy ang maintenance, tuloy-tuloy ang paggaling. Huwag pababayaan yung sarili niyo. Ha? Okay.